Hello everyone! Welcome to Yolanda Kitchenomics. Yan, meron kayong panibagong recipe ng kakanin. Ito ay ating bibingka. Napakasarap na recipe itong bibingka na ating ginawa ay gawa sa rice flour. Yan, so tingnan nyo naman kung gaano kasarap ang ating mga toppings. Toppings pa lang ay napakasarap na. Yan, ang ating recipe ay masayang-masaya po ko na ibahagi sa inyo ngayong araw na ito at sana magustuhan niyo pong ating recipe. Let's get started by mixing 2 cups of rice flour, then 5 teaspoon of baking powder. Yan, ihalo nating mabuti ang ating dry ingredients gamit ng ating wire whisk. Yan, ihalo nating mabuti para madali pong ihalo mamaya sa ating mixture. So set aside natin at sa isang mixing bowl ulit, maglagay tayo ng 3 eggs. Yan, ang gamit ko po dito ay large na itlog. Then, syempre, batihin natin at after nating mabati, ilagay natin ang 1/2 white sugar, 1/2 cup of white sugar. So, sa paglagay naman ng asukal, pwede po kayong magdagdag ng more sugar according to your taste preference. Then 1 teaspoon of salt. Yan, dito naman sa ating bibingka ay napakasimple lang pong ating mga ingredients. Sundan nyo lang po yung steps. Then maglagay tayo ng 6 tablespoon of melted butter. Yan, pwede kayo maglagay dito ng salted butter or unsalted butter. Then add 1/2 cup of evaporated milk. Then, pwede rin po fresh milk. Nasa sa inyo po yan. Then, 2 cups of coconut milk. Yung ating coconut dito na milk ay isang buong niyog ang ginamit ko dito. Naglagay ako ng 1 cup of water at piniga. Then, nakakuha ako ng 2 cups of coconut milk. Yan, isang niyog lang po nagamit ko dito. Then, after nating ma-mix yung ating liquid ingredients, syempre yung ating dry ingredients naman ay hahalo natin dito sa ating mixing bowl. Yan, ihalo natin at gamitin po natin ng wire whisk o kaya yung ating rubber spatula para mahalo natin ang ating dry ingredients at ating liquid ingredients ng mabuti. Yan, ihalo nating mabuti at for sure na walang buo-buo, gamit po tayo ng strainer para madali pong maalis yung buo-buo. Then, set aside natin muna ng 30 to 1 hour bago ito lutuin. Then habang ginagawa natin yan sa pagparest sa ating bibingka mixture, i-prepare po natin yung ating banana leaves. Yung banana leaves naman po dapat na ipadaan po natin ito sa apoy para siguradong hindi po siya madaling mapunit at ipapattern po natin ito. Gagawa po tayo ng pabilog para sa ating gagamitin na molder. Yung molder po na gagamitin ko dito ay size 5 na in diameter na flower molder. Yan. So, ang ating gagawin ay ipo-fold natin yan, ipapattern natin para madali po nating mailagay dito sa ating flower molder. Mas madali po kasi ang paglagay at pag-pattern nito kung ganito pong sistema ang gagawin natin. Susundan nyo lang po yung fold natin ng banana leaves. Then, yan. Ilalagay na po natin dito para yung ating mixture ay mailagay na po natin. At, i-bake po natin ito for about 200 degrees Celsius for 45 to 1 hour hanggang sa mag-golden brown po ang ating bibingka. So, i-fill po natin ito at least mga 3/4. Hindi po natin pupunuin kasi para hindi po siya para hindi matapon, sayang yung mixture, di ba? So, ingat lang sa paglagay. Then, itong ating toppings natin gagamitin ay shredded young coconut at grated cheese at may kasama pang salted egg. Itong ating masarap na mga toppings. Yan. So, bahala na kayo kung gusto nyo maglagay ng grated cheese or lagyan nyo ng salted egg. Yan. Nabili ko lang po ito sa palengke na salted egg. Mas masarap yung salted egg na galing sa itik. So, hindi ko alam kung itik ba to or manok na klase. Yan. Sabi ni nanay, ano daw to, duck o kaya itik. Pero para siyang itlog ng manok. Kasi malambot eh.
Iba kasi yung salted egg na galing talaga sa duck. Yan, then gagamitin natin na filling after mga 20 minutes na nagbi-bake or 25 minutes, ilabas po natin no sandali yung ating ginagawang bibingka. Hindi pa siya luto. Lalagyan lang po natin yan ng toppings at ibabalik po natin to sa oven for about 30 minutes pa hanggang sa mag-golden brown yung ating ibabaw ng ating gagawin na bibingka. Yan, yung toppings po ng cheese. Bahala po kayo. Kung medyo brown ang gusto nyo pa, pwede kayong mag-additional ng baking time. Pero yung sa akin po, yung aking paglagay, gusto ko yung medyo lighter yung cheese niya. Hindi siya yung gaanong brown. Para nag-melt lang siya. Yan, diba? Ang sarap ng ating bibingka with toppings. So, toppings natin is, mayroon tayong salted egg, tapos may shredded cheese at saka yung coconut natin na shredded. Diba? Ang sarap nito. Wow! So, ang nagawa ko po dito dahil malaki yung aking molders na ginamit, 6 lang po yung ating nagawa sa ating mixture na ginawa natin. Yan. So, try nyo po yung recipe nito at siguradong magugustuhan ninyo dahil napakasarap po talaga niya. Yan. So, marami pong mga klase ng pagluluto ngayon ng bibingka. Wow, ang sarap, diba? So, yung ating bibingka, niluto natin sa oven. Yung iba naman po, talagang gumagawa sila yung pugon. Yung mayroong apoy sa ibabaw, may apoy sa baba. Then, pwede ring uling. Yan, mga traditional way. Kung wala po kayong oven, pwede po nyong gawin yung ganong style, yung traditional na way ng paggawa ng bibingka. At iba rin po ang lasa nun. As in, napakasarap talaga. At saka iba-iba rin, mayroong sinasabing, itong ating ginamit dito ay rice flour. Po yung galapong naman na sinasabi na bibingka, yung talagang traditional way. Yung bigas naman yon na binababad mo ng overnight. Tapos pinapagiling. So yung ngayon ginamit natin dito ay rice flour na bibili natin sa grocery. Napakadali lang pong gawin. Yan, napakasimple lang po yung ingredients niya at napakasarap din. Yan, try niyo po yung ating recipe na napakasarap na bibingka gawa ng rice flour. Yan, simple lang po ang mga ingredients niya at kayang-kaya nyo po itong gawin. Yan, yung ating namang salted egg, top with salted egg at saka cheese ay napakasarap na klase ng bibingka. Yan, nag-enjoy po kami sa pagkain nito. At least naubos kaagad yung aming ginawa. Sana po nagustuhan nyo pong ating recipe sa araw na ito at until next time, salamat!